Hindi ko po nakakalimutan si 361 degrees Furious ET. So bago ang lahat, tara! Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng 361 Degrees Official Store para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. Yung upper layer nito ay large mesh fabric at meron itong holes dito sa may toe box niya. Kung nakikita nyo, kung napapansin nyo guys. Ayan. Para mas maging breathable itong sapatos. Pero nakaharang pa rin yung mesh. So hindi basta-basta papasok yung maliliit na bato. Yung lacing nito guys ay kaparehas nung Furious 2.0 tsaka nung Flame 3.5 na maganda yung locking system niya. Hindi basta-basta lumuluwag. Double density ang midsole nito, Extreme 3 Light Technology na rough embryo foaming na merong kapal na 27.5 sa forefoot at 34.5 mm sa rear foot. So meron itong 7 mm drop. Tumitimbang lang ito sa size ko ng 204 grams. So magaan itong sapatos. Yung carbon plate nito ay full palm na in-enhance nila yung lapad. Hollow design to reduce weight. Soft and flexible, supportive and propulsive. So pwede ito sa speed workout at racing shoe. Yung rubber outsole nito ay merong anti-skid properties, wear resistant and stable grip. Check natin yung insole nito guys kung malambot. Manipis lang yung insole nito, pero malambot naman siya. Ayan. Tingnan nyo guys yung logo. Tsaka meron siyang strap. Ito. So yakap na yakap yan sa paa natin. So ano ang opinion ko sa sapatos na ito? Unang-una, kailangan magaling ka sa color combination kasi kitang-kita na yung color ng medyas mo dahil sa napaka-transparent niya. Tingnan nyo guys, color pink yung ginamit kong medyas sa kanya. Ang ganda, no? Nung una kong itinakbo ito ng 10 km, parang nakukulangan ako sa performance niya. Parang walang response. Kaya itinakbo ko ulit ito para makasiguro ako. Tumakbo tayo ng mabagal at mabilis at naka 10 km tayo kanina. So nakaka 20 km na itong sapatos na ito. Tingnan nyo guys yung outsole niya. Ayan. Outsole. Ito. Ayan. Kailangan ko lang palang i-break nito para maramdaman ko yung performance niya. So malambot yung midsole nito. Responsive. Stable siya at maayos yung grip ng outsole niya. Toe box, naku, hindi ito pwede sa malalapad na paa. Pero napansin ko, yung upper material nito ay parang stretchable. Ang dami nagtatanong sa akin kung ano ang measurement dito sa toe box at dito sa may bandang arch. So, andito na guys. I-measure natin para mas sigurado kayo. Umpisa natin dito sa may bandang forefoot. Dito sa taas. Ayan. Yung measurement niya ay 89. 89.3 mm. Oop. Ayan. Dito sa may arch, ang nakuha ko na measurement ay 60.8 mm. Yung sizing naman niya ay true to size. At kung halimbawa guys na may tanong pa kayo sa sapatos na ito, ilagay niya sa comment at sasagutin ko ito. At kung halimbawa interested ka sa sapatos na ito, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat and run safe.